papunta ko rito, sabi ng driver ko, sir, lakarin mo na lang. 1 kilometro at kalahati pala yun. Sumakay ako ng motorsiklo. Buti na lang, mabait yung nakamotor para makarating ako dito. Barado na kasi dyan eh. O shoot, first question. Sir, anong next move after dito? Ako? Nang hindi pa pangalan. Umuulan na, baka tayo magkasakit ha. Ano? Anong next move po ni VP Sara after dito sa St. Jude? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila, pero sa tingin ko dahil may mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro ay petition should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama. Yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito.